o kasal ang mag-asawa. Marami po ngayong mga Pilipino na kapag tinanong niyo po kung ano po ba ang ibig sabihin ng kasal. Alam niyo po, marami po ngayong mga Pilipino na hindi po alam ang ibig sabihin ng kasal. Kaya ako po nasabi yun kasi marami po ngayong mga Pilipino na nagpapakasal. Pero bakit meron pong mga Pilipino na nagkakahiwalay? Hindi po nagtatagal yung kanilang pagsasama o relasyon na tinatawag po natin. Alam niyo po, ang kasal ay isang natatanging kasunduan ng permanenteng pagsasama na pinangangatawanan po ng isang lalaki at ng isang babae. Ayon po sa batas, upang magtatag ng buhay mag-asawa at ng pamilya. At simula dito ay siya namang magiging pundasyon ng isang pamilya dito po sa ating lipunan. Sa ating pong bansa, minsan lamang po nabibigyan ng pagkakataon ang isang lalaki at ang isang babae na nakasal o magpakasal. Dahil sa ating bansa, wala po tayong tinatawag na divorce o divorce. At dito po sa bansa natin, dalawang klase po yung tinatawag po natin kasal o yung civil wedding. Yung una po yung tinatawag po natin Article 34. Yung Article 34 po, yun po yung mga nagsasama na po ng 5 years pataas na hindi na po kailangan pang kumuha ng lisensya sa civil. Tapos exempted na po sila sa civil. Yun yung first option ng kasal dito po sa atin. Yung ikalawa naman po, ito po yun sa mga bago na kailangan po nilang mag-file ng license sa civil at 10 days po ang filing ng marriage license. Yun po yung ikalawang option. Okay? Pero same processing din po ng conversion. Ang pinagkaiba lamang po nun, yung Article 34 po, meron pong pipirmahan yung both parties ng affidavit of a marriage between a couple under Article 34. Pipirmahan po ng both parties yun, then pagkatapos po nun, ipapanotarize po yun. Tandaan niyo po, yung pinirmahan po nila na yun, yun po yung katunayan na nagsasama na po sila ng ganoon katagal. At doon naman po sa mga bago, meron naman po sila lisensya na galing naman po ng city hall. Yun po yung dalawang klase ng kasal dito po sa atin. Sa Article 6 naman po, Chapter 1, sa The New Family Code of the Philippines. Tandaan niyo po, ganito po ang sinasabi niyo. Kailangan na ang mga panig ay humarap ng personal sa magkakasal ng opisyal at ihayag ng di kukulangin sa dalawang saksi na may sapat na bilang. Na tinatanggap po nila ang bawat isa bilang mag-asawa. Ang pagpapahayag na ito ay dapat pong ilahad sa certificate po ng kasal. Okay? O yung tinatawag po nating marriage contract. At siyempre po, kailangan niyo pong lagdaan dalawa. Pati na po nang tatayin yung mga ninong at saka mga ginay. Then pagkatapos po nun, patutunayan po yan ng official na kasal. Bali ako yung huling pipirma sa marriage contract. Alam nyo, LB, ang pagpapakasal ay di isang pangkaraniwan at panandali ang pagsasama lamang ng mag-asawa. Kasi alam naman ng bawat isa sa atin, di po ba na ang mag-aasawa daw po ay hindi rin po gawang hero.
Hindi lang po ito parang kanay mainit. Na kapag isinulong at napasok kayo, pwede yung matanggilaw. Okay? At hindi yung magpapakasal kayo ngayon, ha? Ang baka naman pagkalipas ka ng mga ilang buwan, ilang buwan, kailan kasal na kayo? At saka pa kayo na ihiwalay. Okay? Diba? Maraming nangyayari ganun ngayon dito sa atin. Totoo po yun. Kasi, alam niyo po, ako kasi may mga pinasal na po, ganun po ang sitwasyon. Ngayon pa, alam niyo, almost 10 years na nagsasama. Tapos, yun nga, dumating yung time na nagpakasal sila, ang nakakalungkot po kasi doon na nakakilala po nagpakasal. Yun po, kaya ako naman nalaman yung babae ko ng Jesus Christ. Ikinawin ng isa kung bakit po sila nagkakilala. Di ba? Pero yun, yung habang ng pagsasama nila na hindi sila nagpapakasal Hindi sila nagkakaroon. Bakit kung kailan ba po nagpapakasal? Diba? Tsaka pa nagkakaroon. Katulad ng nangyari sa kanilang dalawa, nagkahiwalay po sila. Ito po, halimbawa lang po. Paano kung magkaroon sila ng panibagong relasyon? Tapos yung relationship po nila ay tumagal. At ito na po, pinaplano nilang magpakasal. O paano sila makapagpapakasal? Diba? Kung meron pong asal sa kanila. Siyempre po, kailangan, ipaanan mo nila yung bago sila makapagpakasal. Diba? Dito sa atin kasi marami pong nangyayari. Madalasang gumagawa dito sa atin yan. Celebrity, diba? No. Sila, hindi sila magandang ehemplo sa ating mga ordinary tao. Kaya, ginagawa ko sila. Kasi sila po, nagagawa nila yung, di ba, magpapakasal na yun. Tapos, silipas na yung mga ilang linggo, ilang buwan, isang taon, magkakahiwalay. Okay, kapag nagkahiwalay, siyempre po, may mga pera po sila eh. Ang gagawin po nila At once na naanay na po, ito na naman, di ba? Mag-aasawa at magpapakasal na naman ng panibago na may bagong naroon. Apo, pansinin niyo ang bata kapag may bagong naroon. Alusment mo yan, alos oras, nilalaro po nila kasi po bago. Pero habang tumatagal, naluluma at nagsasawa. Diba? Kapag naluma at nagsawa na po, yung naroon po nila, magsasawa na naman. Nagsawa na po kasi. Gusto na naman po panibago. Diba? Ganun sa kanila ang pag-aasawa. Kaya tandaan yung dalawa, ito yung pang habang buhay na pagsasama ng isang mag-asawa. At ito yung permanent. Okay? Tandaan niyo po, ito po yung tinatawag nating lifetime commitment. Isang kontrata po ito na panghabang buhay. Kaya ngayon, tatanungin ko ngayon dalawa ha, Alvin? Shanalyn? Kusang loob ba kayong naparito sa aking harapan? 10 ng inyong mga magulang, mga ninong, ninang, at iba pang mga bisita upang magpakasal dahil kayo ay nagmamahal. Alvin? Shanalyn? At sa mga naririto naman po ngayon, meron po ba kayong nalalawang anumang dahilan na mga pipigil po dito po sa pag-iisang dibdib po ni Alvin at saka po ni Chanel? Okay, sige po. Yamari lamang po na si Alvin, si Chanel ay talagang nagmamahalan. Ngayon po, inihiling ko po na magsitayo po tayo. Okay, Alvin? Shanalyn? Gusto kong sagutin niyo ng tapat at totoo ang aking itatanong sa inyo na walang halong pag-aalin lamang. Pakitaas yung inyong kanang kamay.
Channeling. Kusang loob ka bang na parito sa aking harapan upang magpakasal kay Alvin? Yes po. Ibinibigay mo ba ang iyong sarili sa kanya bilang kanyang asawa? Yes po. Tinatanggap mo ba siya bilang legal na asawa? Yes po. Salamat, maaari mo na ibabahin. May pakibigay mo yung mga kay Alvin. Alvin? Kusang loob ka bang na parito sa aking harapan upang magpakasal kay Channeling? Opo. Ibinibigay mo ba ang iyong sarili sa kanya bilang kanyang asawa? Opo. Tinatanggap mo ba siya bilang legal na asawa? Opo. Okay, salamat at maaari mo na ibabahin ang kamay. Ngayon, tandaan yung dalawa ha. Okay? Channeling. Itong singsing na ito ang magiging simbolo ng inyong pagmamahala at pagiging tapat niya sa isa't isa. Ngayon, labin ko naman yung singsing na para kay Channeling. At magharap kayong dalawa. Hawakan mo yung kaliwang kamay niya. Ayan. At sumunod ka sa sasabihin mo. Magtinginan kayong dalawa. Ay, tayo. Ngayon sabihin mo yung pangalan. Channeling. Jonaling. Isuot mo ang singsing na ito. Isulat mo ang singsing na ito. Tanda ng aking pag-ibig Tanda ng aking pag-ibig at katapatan sa iyo. at katapatan sa iyo. Pakisuot mo nga yung singsing. Yan. Okay, ngayon po, hingan po natin ng message si Alvin para kay Channeling. Yung house mo sa kanya. Kung wala, ang galing sa puso mo sa kanya sa kanya. Nahiya. Ito lang. Sa yung si Sana All. Ngayon, wala na Sana All. Totoo na yan. Salamat sa lahat. Sa intindi mo. Palagi sa amin. Kahit matigas ang ulo ko palagi. Sa handaan mo. Malamang. Yan lang po. Okay? Ngayon, Channeling, ko naman yung singsing na para kay Alvin. Hawakan mo yung kaliwang kamay niya. Yung kaliwang. Okay, tingin ka sa kanya. Ngayon, sabihin mo yung pangalan. Okay? Isuot mo ang singsing na ito. Suot mo ang singsing na ito. Tanda ng... Yeah. Okay, ngayon po si Jonaling naman po ang ating ng message niya para kay Alvin. Langga, salamat sa lahat. Salamat sa pag-aalaga. Salamat sa support sa palagi. Salamat sa pag-iintindi. Sana hindi tayo magbago sa isa't isa. Sana lahat ng pagsubok na dumating sa atin, malakas na natin tayong dalawa. Thank you. Okay, ngayon, Alvin,